Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napasugod si Sofia sa bahay na tinitirhan ni Savannah nang malaman ng isang hindi kaaya-ayang balita. Break ng engagement ng kapatid kay Chris. Dahil sobrang nasaktan ng kaibigan, ay tumawag ito sa kanya. Miserable ang lagay. Ilang beses niyang tinanong kung bakit. Pero sinabi lang ni Chris na mabuting tanungin na lang niya si Savannah. Mabilis naman na natagpuan ni Sofia si Savannah. Natagpuan niya ito sa sala ng bahay at base sa bihis ay mukhang paalis. Ngunit hindi nagpapigil si Sofia upang kumprontahin ito. Explain to me everything, Savannah, demand niya sa kapatid. Naglihis si Savannah ng tingin. Walang may kasalanan sa amin ni Chris. Hindi ito inaasahang mangyari. Hindi ko pwedeng baliin ang utos ng palasyo. Kumunot ang kanyang noo. Utos ng palasyo? Huminga ito ng malalim. Ako ang napili ng prinsipe para maging future queen. Nanlaki naman ang mga mata ni Sofia. Dahil nakatira siya sa Majorca, ay updated siya sa balita. Walang kakayahan si King Rodolfo at sino man na nasa linya nito ang maaaring mamuno. Kaya may usap-usapan na si Prince Easton ang maaaring pumalit. Hindi niya lubos akalain na magiging ganoon kabilis iyon. Ngunit ang mas hindi niya inakala ay kung bakit si Savannah pa sa lahat ng mga babae sa buong Majorca ang napili ni Prince Easton. Oo, tanggap niya na maganda si Savannah at malaki ang ganda sa karamihan. Pero hindi lang naman sa ganda na susukat ang lahat, sa ugali rin, at isang panghabang buhay na commitment ang kasal. Siguro naman ay alam iyon ni Easton. Bakit pipiliin ang binata si Savannah samantalang sinaktan ito ng huling 2 dekada na ang nakararaan? Nakalimutan na ba yun ni Easton? Bakit kaya nagawang piliin sa Savannah? Pues kung ganoon, hindi pa rin nalilimutan ni Sofia ang lahat na nangyari noon. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang makita mula sa bintana ng palasyo na dumating ang isang magarang karwahe sa palasyo nila. Kaagad na lumakas ang tibok ng puso niya nang makilala ang karwahe. Galing ito sa Royal House of Costa. Wala siyang maisip na maaaring bumisita sa kanya na taga roon kung hindi si Enrique lamang. Pero namayapa na ito. Isang tao lamang ang kanyang naisip, si Easton, nasabik si Sofia. Bumaba siya at takmang pupunta na sa main entrance ng palasyo nila kung saan alam dediretso si Easton para salubungin sana ito. Pero natigil siya nang marinig ang pagsita ng mga gwardya nila kay Easton. Kasunod niyon ay narinig din ang mga mapanlait na salitang binitawan ni Savannah, pati na rin ang kanyang ina. Maaring bata pa si Sofia, pero matalas ang isip niya. Hindi magagandang salita ang binitawan ng mga ito. Siguradong nasaktan si Easton sa mga salitang iyon, at sa kaalamang nasaktan ng batang lalaki ay tila ganoon din siya. Hindi dapat ito ginanoon ng pamilya niya. Napaiyak siya dahil hindi niya ipagtanggol si Easton. Matagal-tagal din bago siya nakakilos sa pwesto dahil masyado siyang nabigla sa narinig. Nakabalik na mula sa main entrance ang kanyang ina at si Savannah nang sa wakas imagawa na niyang kumilos. Hindi ninyo dapat iyong ginawa sa kanya. Sinaktan niyo siya, akusa niya. He deserves it. Dapat alam niya kung saan siya lulugar. Isang lalaki na punong-puno ng tiwala sa sarili. At hindi ko siya kayang patawarin doon sa ginawa niya sa'yo sa lake. Ano nga ba ang dapat asahan sa kanyang badoy na attitude? Hindi naman siya totoong royal blood, sagot ni Savannah. Mature na ang isip ng ate niya, sa kabila ng batang edad pa lang dahil madalas sa kasakasama ito ng kanyang ina. At hindi rin kasi mahilig makihalubilo si Savannah sa mga bata. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala siyang kasalanan? Ako ang may kasalanan. Pagmamaktol ko. Tumigil ka, Sofia. Hindi ako naniniwala na kaya mo yung gawin. Isa kang bata na galing sa Royal House. Kapatid kita. Hindi ko yung inaasahan sa'yo, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Pagkatapos niyon, ay iniwan na siya ng ina at kapatid. Tama si Savannah. Hindi niya inaasahan na gagawin ng isang kagaya niya iyon.
lalo na siyang sakitin pa. Iyon ang unang beses na ginawa ni Sofia ang ganoong bagay at masasabi nag-enjoy siya sa karanasan na iyon. Pero naman hindi niya gagawin ang bagay na iyon. Nakakapagod ding manirahan kasamang royal family. Gusto niya makaranas ng ginagawa ng normal na bata. Sa kasayahan lang niya iyon siya nagkakaroon ng pagkakataon dahil abala ang lahat. Nakatakas siya sa kasayahan at bonus pa na nakasama niya si Easton. Parang napaka-adventurous ang lalaki. Naalala niya sa batang lalaki ang namatay na kaibigang si Enrique. Namimiss niya ang kaibigan. Masaya siya na kasama ito. Pero sa kung anong dahilan, pakiramdam niya ay doble nararamdaman ang saya ng kasama si Easton. May kung ano sa batang lalaki na hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niya na dahil sa nangyari ay hindi na niya matutuklasan pa kung ano iyon. Mula sa araw na iyon, sigurado siyang kamumuhian na ni Easton ang pamilya niya. Sa isipin na iyon, ginupo ng matinding kalungkutan ng kanyang puso. Napagdesisyon na ni Sofia na dumalaw sa Royal House of Costa. Alam niyang doon din matatagpuan ang lalaking kailangan niyang kausapin. Hindi na lang basta hahayaan ni Sofia na mangyari ang ganoon sa relasyon ng kanyang kapatid. Hindi rin niya gusto na sasaktan si Chris sa sitwasyon. Hindi naman niya masisisi ang magnobyo kung wala magawa ang mga ito. It was a royal command. Mahirap suwayin iyon. Ramdam niya na takot ang dalawa kaya hindi maipaglaban ang pag-iibigan. Ngunit gusto niyang ibahin ang sarili sa magnobyo. Gagawa siya ng paraan. Magiliw na tinanggap siya sa palasyo. Namukhaan siya ng mga gwardya kahit hindi na siya nakasuot ng damit na palaging sinusuot ng mga galing sa royal families. Gusto tuloy mapahiya ni Sofia sa mga nangyari. Mainit na tinanggap siya sa palasyo ng mga Costa. Pero noon ay malayong malayo ang naging trato ng kanilang palasyo sa ngayon ay magiging hari na ng Majorca. Pero hindi na niya maibabalik ang panahon. Kailangan na lang niyang mabuhay sa kasalukuyan at harapin ang lahat kahit alam niya na maari siyang mabigo. Ang prinsipe ay nakikipaglaro kay Prinsesa Jenna noong oras na iyon. Kung okay lang sa'yo na maghintay ng, "It's okay, wala pong problema," nakangiting wika ni Sofia. Ano bang isang oras na paghihintay? Alam niyang isang malaking pabor ang kanyang hihingin. Isama pa sa hindi maganda ang pinagdaanan nila ni Easton noon. Nararapat lang ang ganoon para sa kanya. Hindi naman ganoon katagal na naghintay si Sofia at nakitang bumaba sa isang grandiyosong hagdan si Easton. Nasa balikat pa nito si Princess Jenna na may malaking ngiti sa mga labi. Tila may humaplo sa puso ni Sofia na makita na nasa magandang kalagayan ang prinsesa. Naging mabigat ang pinagdaanan nito sa nakalipas sa mga araw. Kung siguro ay siya nasa katayuan nito ay magiging mahirap para sa kanya na tanggapin iyon. Pero nandoon si Easton sa tabi niya. Hindi iniwan ng binatang pamangkin. Kahit na ba kilala ito bilang irresponsableng prinsipe dahil bihirang pumunta sa palasyo at makialam sa mga royal duties. Ngunit ngayong nasa krisis ang pamilya, hindi naman talaga masasabing irresponsable ang binata. Kilala itong isang playboy, pero may puso rin ang lalaki. May kung anong gumulo sa isip at puso ni Sofia sa naisip na iyon. Sana magkaroon ito ng puso sa pakinggan din siya. Sofia? Bahagya pang nagulat sa Sofia nang makilala siya ng prinsipe. Pagkatapos ang ginawa ng pamilya niya ay hindi na muli nagtagpo ang landas nilang dalawa. Mula noon, sa mga royal news at magazines na lang siya nasusubaybayan ang buhay ni Easton. Sa mga dyaryo na lang talaga namang hindi ito pinapalampas, basta may balita tungkol sa kanya, saad na isang bahagi na isip niya. Gusto niyang mairita dahil sa mga naiisip, pero bago pa niya magawa, ay nawala na ang lahat ng iyon na magtama ang mga tingin nila ni Easton. Bata pa lang si Sofia ay may asma na siya. Kapag napapagod ay madalas siyang hinihika at kinakapos ng hininga. Pero sa pagkakataong iyon, kahit hindi naman napagod ay tila nangyayari iyon sa kanya. Sa isang simpleng tingin lamang ni Easton, pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hininga. Pero hindi niya masisisi ang sarili. Napakagandang nilalang ni Easton, kaya hindi nakataka-taka ang nararating na karir nito. Isa itong celebrity prince, an international model. Noong mga bata pa sila, ay hindi niya naisip na sasabak ito sa ganoon. May katabaan kasi si Easton, pero nagbago ito noong magbinata.
He became lean and his body became a fantasy of a lot of people. At kahit ngayon ay nakasuot lang ang prinsipe ng simpleng t-shirt at pantalon, ay hindi maiwasin ni Sofia na paganahin ang imahinasyon niya. Isama pa na sa t-shirt na iyon ay mababakat ang tila pandesal na abs nito. Dapat yata ay isang Greek couple na lang ang nag-ampon kay Easton. Dahil sa lagay na iyon ng binata, he could certainly beat any Greek god for having a good body like that. But there was more. Umaakma ang sikat na linyang iyon sa isang marketing advertisement sa pagpapagana ng ihimanasyon ni Sofia. Paano ay hindi lamang naman kasi ang magandang katawan ni Easton ang napansin niya sa muling nilang pagkikitang iyon. Kasama na roon ang mukha ng binata na maaring iakma sa pamosong sinabi kay Helen ng Troy. A face that could launch 1,000 ships. Everyone should not miss those big and daring brown eyes, the perfectly symmetrical nose, and full lips of this devastatingly handsome prince. Pero ang pinaka nagustuhan ni Sofia sa mukha ng prinsipe ay tila naglalarawan iyon na kaya nitong protektahan ang kahit sino man na malapit dito, pero kasabay din ay nagtatagla ito ng gentleness na nagpapakita naman ng pag-aalaga. He was perfect. Hindi na nga siguro katakataka na maging ganoon ka-eratiko ang tibok ng puso niya sa simpleng pagtingin lang sa prinsipe. Kakaiba, oo, kagaya ng mga nararamdaman niya, makita lang ang mga larawan nito sa magazines. Iyon ba ay dahil sa ultimate crush lang niya ito o may iba pang dahilan? Gusto niya isipin na ibang dahilan, pero alam niya na wala siyang pag-asa sa kanya. Sa dami ng mga babae ni Easton, papansinin pa ba nito ang kagaya niyang simpleng namumuhay lang? Pero bakit ako naalala ni Easton? Bakit niya ako kilala? Sa naisip na iyon ay nabuhayan ng loob si Sofia. Ngunit gusto rin niya na sapukin ng sarili nang maalala ikakasal nga pala si Easton kay Savannah. Surely, nag-research naman siguro ang prinsipe tungkol sa magiging asawa, hindi ba? Kaya malamang ay kilala na siya nito. Ambisyosa? Your Highness, na makahuma si Sofia ay nagbigay galang siya sa prinsipe. Akmang magbabaw siya nang hawakan nito ang balikat para pigilan. Napansin ni Sofia na tila may kakaibang dumaloy sa balat sa ginawang iwan ng binata. Cut the formality, Sofia. It's okay, ay, numisi si Easton. Nagliwanag yata ang buong palasyo sa ginawa nitong iyon kahit nabaramdam niya na may kakaiba sa ngiti. It seemed a little wicked. Nababaliw na yata siya dahil pakiramdam naman niya ay nakukulam siya sa ngisi lang na iyon. May narinig ka na ba na nakilala sa royal house namin bilang matapobre? Sarkastiko ang boses nito. Nagbalik sa realidad ang isip ni Sofia na wala lahat ng magagandang iniisip niya tungkol kay Easton. Kung ganoon ay hindi ka pa rin talaga nakakalimot. Kung gaano kadiretso ang pananagalog ni Easton ay ganoon din na kay Sofia. Natuto siya magsalita ng Filipino dahil sa nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Hindi kasi ganoon kagaling sa Ingles ang yaya niya. Kaya para makausap ito ng maayos, ay minabuti na lang niya na magpaturo ng wika nito. Dahil matalas ang isip, kahit bata pa lang ay mabilis siyang natuto. Nagamit din niya ang kaalaman sa wikang iyon na magkolehiyo siya sa London dahil mayroon siya naging malapit na kaibigan na isang Filipina. Sa tuwina, isinasanay nilang magkaibigan ang mga sarili na magsalita sa ganoong lingwahe kapag magkasama sila kaya hanggang ngayon ay bihasa pa rin siya roon. Ano po ang pinag-uusapan ninyong dalawa, Tiyo? Curious sa tanong ng 8 taong gulang na prinsesa. Itinuon ni Easton ang tingin sa pamangkin. Mga bagay na dapat ay hindi mo na marinig, kaya ang mabuti pa, pumunta ka na sa iyong yaya. Mamaya na ulit kita pupuntahan, okay? Tumingin sa kanya si Jenna, saka tumango kay Easton. Sumama ang bata sa yaya nito. May palagay ako na nagpunta ka dito sa palasyo dahil may mahalaga kang sadya, tama ba ako? Wika ni Easton nang mapag-isa na lamang sila sa hall ng palasyo. Tungkol ito kay Savannah, diretsahang sabi ni Sofia. Siguro naman ay nararamdaman mo na kung bakit kailangan pa kitang kausapin tungkol dito. Kung ganoon, ay importante nga yun. Okay lang ba sa'yo na pag-usapan natin ito sa ibang lugar? Siguro sa garden, habang naglalakad-lakad. Sandali nag-isip si Sofia sa mas ikabubuti ng sitwasyon nila ngayon. Inisip niya kung appropriate na maglakad sila sa hardin ng mga ito. Minsan na siya nakarating sa hardin ng palasyo at alam niyang bukas iyon sa publiko. Appropriate ba na makita siya ng publiko kasama ang prinsipe? Huwag ka mag-alala. Doon kita dadalhin sa Miss Garden sa likod. Hindi iyon bukas sa publiko at kung natatakot ka naman na maligaw, well, kabisado ko ang bawat pasikot-sikot niyon.
Sa sinabi ni Easton, ay napapayag na si Sofia. Nag-umpisa silang maglakad sa Maze Garden na hindi naman ganoon kalayuan sa hall dahil may shortcut pala papunta roon. Sinalubong ni Sofia ng berdeng paligid dahil ang pader ng maze na iyon ay nababalutan ng mga halaman. Kumapit ka sa akin, wika ni Easton na magsimula sila maglakad. Kumunot ang noo ni Sofia. Bakit ko gagawin? Baka maligaw ka. Nagtaas siya ng isang kilay. Sinasabi lang ba iyon ni Easton dahil nag-aalala ito sa kanya? O gusto lang siya nito matsansingan? Ambisyosa ka talaga, Sofia. Bakit naman gagawin ni Easton iyon? Samantala ang gusto niya ay si Savannah. Umiling si Sofia maya-maya. I can manage. Isa pa, baka may makakita sa atin dito kahit na. Sabi ko sa'yo, private ito. Saka ano naman kung may makakita sa atin dito? Alam ng lahat na pakakasalan ko ang iyong kapatid. Iisipan pa ba nila ako ng masama? Iniisip niya ang mga hardinero ang maaring makakita sa kanila. May punto si Easton. Pero malanding nila lang ang binata. Kilalanan niya ito ng husto. What if he hit two birds with one stone? Isa iyon sa problema. Dahil magpapakasal ka sa aking kapatid, samantalang alam naman ng lahat na galit ka sa kanya. Tumaas ang isang kilay nito. Huh? Everyone? As far as I know, hindi ko kailanman sinabi sa publiko ang ginawa ng kapatid mo sa akin noon. So that's it. Hindi mo naman talaga gusto ang kapatid ko. I knew it. Tama ako. Ginawa mo lamang iyon para magmukhang tanga ang kapatid ko. Hindi ko papayagan ito. Sino ka para sabihin sa akin yan? Pagkatapos ng ginawa ng pamilya mo sa akin, lalo na ang kapatid mo? Napakatagal ng panahon nun. Bakit kailangan mong gawin ito, Easton? Hindi mo itinatangging galit ka pa rin kay Savannah. Alam kong lahat ng mga nangyari noon. Ramdam ko rin na nasaktan ka. Kaya ikinabahala ko ang lahat na nangyari ngayon. Ginagawa mo ba ang lahat ng ito bilang paghihigante kay Savannah? It doesn't matter if that is the reason. Mukhang gusto rin naman niya ang maikasal sa akin. Hindi siya tumanggi. Iyon ay dahil natakot siya sa'yo. So please, Easton, please tigilan mo ng kapatid ko. May fiancé na si Savannah. Ikakasal na siya sa iba. With your news, parang lalo pa akong ginanahan na pakasalan siya. Tumingin siya kay Easton. Makikita mo sa mga mata nito ang kapilyuhan. Iyon ang nakikita niya sa prinsipe ngayon. But a beautiful one. Sagot naman ng maarting isip niya. Wala kang puso. Alam ko, yes, revenge is not a rational thing to do. Pero malay mo naman, kapag nagkasama na kami ay magbago iyon. Nakita ko na si Savannah. Isa siyang kaakit-akit. Lahat ng lalaki ay gugustuhin makasama siya. Ang ganda rin niya, tama lamang para maging reyna. Pero hindi ang kanyang ugali. Gusto sanang ibulala si Sofia. Ganoon na lang ba talaga ang lahat ng lalaki ngayon sa mundo? Ang habol lang sa babae ay ganda? At saka, bakit si Savannah lang ang maganda? Marami rin naman ang nagsasabi na maganda rin siya. Siguro nga, simple lang ang kagandahan niya. Pero okay lang naman iyon, hindi ba? Hindi sobra, hindi kulang, eksakto lang. Pero bakit ba niya naiisip ang mga iyon? Iyon ba ay dahil gusto niya mangarap na sana siya na lang ang pinili ni Easton na pakasalan? Na kahit alam na ganti lang iyon, ay magiging maayos siya dahil gusto naman niya ang prinsipe? And besides, kahit pigilan mo ako ngayon, hindi na magbabagong isip ko. Alam na ng publiko. Ayaw ko mapahiya. Kinakailangan ko ng reyna. Approve naman iyon na nakararami o hindi. And I am attracted to Savannah. Oo, maaring galit ako sa kanya at ginawa kong ganti ang pagpili sa kanya. Pero hindi naman iyo maituturing na ganti talaga, diba? Because she'll be a queen, she'll live a luxurious life. Again, tama ang prinsipe. Pero malay ba niya kung anong gagawing pagtrato nito sa kapatid? Paano kung maging ganda ni Easton kay Savannah? Igawin lang ito na trophy wife. Walang pagmamahal, walang affection. Kaya ba ni Savannah na mamuhay ng ganoon? Kung ganoon, wala na ba talaga akong magagawang paraan para baguhin ang isip mo? Nag-aalala lamang ako para sa aking kapatid at sa kanyang fiancé. Kaibigan ko si Chris, nasasaktan siya sa mga nangyayari. Ngayong alam ko na ang lahat ng balak mo, lalo ako nagkaroon ng urge na pigilan ka. Hindi ito tama, Easton. Gagawin mong trophy wife si Savannah para lang makapaghigante sa kanya? You let her feel neglected? Ganoon ba ang plano mo? Hindi yun deserve ni Savannah. Maaring nakagawa siya ng kasalanan sa'yo noon. Pero hindi mo ba kaya magpatawad? Napakatagal ng panahon noon. Baka hindi na niya nga maalala iyon.
Sinasabi mo ba sa akin na nagpapahilom ng panahon ang sugat? Hindi para sa akin, pero tungkol sa unang tanong mo, may paraan pa rin naman. Sabihin mo sa akin kung ano ang makakapagpabago ng isip mo. Sabihin ni Sofia sa sobrang kadesperada na gagawang makagawa ng paraan para sa ikasasaya ng iba. Ngumiti ang nakakalokong si Easton. Napansin din niyang unti-unti itong lumapit sa kanya. Kaya napaurong siya hanggang sa naramdaman na lang niya na napasandal na sa madamong pader ng maze. He was close to her. Napalunok si Sofia sa ginawa nitong iyon. Ano bang iniisip ng lalaking ito? Mamamatay na yata siya sa sobrang tibok ng puso nang sumunod na ginawa ni Easton ay ituon ng dalawang kamay sa pader para lalo siyang makorner at mailapit ang sarili sa kanya. Gagawin mo ang lahat para sa inyong kapatid ha? Ganon ka kadesperada? Paano kung ang gusto kong kondisyon ay siya naman makakasama para sa'yo? Susubukan ko dahil kung ako lang ang mapapasama, it would be okay dahil isa lang naman ako. Gusto kong maging masaya si Chris, si Savannah ang kanyang kaligayahan, kaya pakawalan mo na siya. Gustong palakpakan ni Sofia ang sarili dahil kahit papaano, inagawang sabihin iyon sa kabila ng sitwasyon niya. Pakiramdam kasi niya ay kaunti na lang at bibigay na ang tuhod sa sensasyong dinadala ng lalaki sa kanya. At pwede bang pakawalan mo ko? What you are doing is an example of something that is hard to endure. Dahil mamamatay yata ako sa kilig. Too bad, sweetheart. Too bad. Kasi ito ang gusto kong kapalit. Unti-unti inilapit ni Easton ang mga labi nito sa kanyang tainga. Gagawin mong trophy wife si Savannah para lang makapaghigante sa kanya? You let her feel neglected? Ganoon ba ang plano mo? Hindi yun deserve ni Savannah. Maaring nakagawa siya ng kasalanan sa'yo noon. Pero hindi mo ba kaya magpatawad? Napakatagal ng panahon nun. Baka hindi na niya nga maalala iyon. Sinasabi mo ba sa akin na nagpapahilom ng panahon ang sugat? Hindi para sa akin. Pero tungkol sa unang tanong mo, may paraan pa rin naman. Sabihin mo sa akin kung ano ang makakapagpabago ng isip mo. Sabihin ni Sofia sa sobrang kadesperada na gagawang makagawa ng paraan para sa ikasasaya ng iba. Ngumiti ang nakakalokong si Easton. Napansin din niyang unti-unti itong lumapit sa kanya. Kaya napaurong siya hanggang sa naramdaman na lang niya na napasandal na sa madamong pader ng maze. He was close to her. Napalunok si Sofia sa ginawa nitong iyon. Ano bang iniisip ng lalaking ito? Mamamatay na yata siya sa sobrang tibok ng puso nang sumunod na ginawa ni Easton ay ituon ng dalawang kamay sa pader para lalo siyang makorner at mailapit ang sarili sa kanya. Gagawin mo ang lahat para sa iyong kapatid? Ganoon ka kadesperada? Paano kung ang gusto kong kondisyon ay siya naman makakasama para sa iyo? Susubukan ko dahil kung ako lang ang mapapasama, it would be okay. Dahil isa lang naman ako. Gusto ko maging masaya si Chris, si Savannah ang kanyang kaligayahan, kaya pakawalan mo na siya. Gustong palakpakan ni Sofia ang sarili dahil kahit papaano ay nagawang sabihin iyon sa kabila ng sitwasyon niya. Pakiramdam kasi niya ay kaunti na lang at bibigyan ang tuhod sa sensasyong dinadala ng lalaki sa kanya. At pwede bang pakawalan mo ko? What you are doing is an example of something that is hard to endure dahil mamamatay yata ako sa kilig. Too bad, sweetheart. Too bad. Kasi ito ang gusto kong kapalit. Unti-unting inilapit ni Easton ang mga labi nito sa kanyang tainga. What I'd like is I'd like you to give yourself to me. Oh no, mga kafelisidad. Hindi ko alam kung kikiligin ako. Bakit parang pinaglalaroan ni Easton ng magkapatid? Anyway, papayag kaya si Sofia na ibigay ang sarili kay Easton kapalit ng pag-urong sa kasal ng kanyang kapatid? Abangan!